Minsan talaga sa mga food trip natin ay di maiwasan. Medyo lumalamig na nga talaga ang simoy ng hangin. Bare months na at lumalapit na ang Kapaskuhan. Medyo nag-crave ako dun sa masarap na calamares sa Antipolo. Dun yun sa maliit na kalsada sa tapat ng munisipyo. Alas 9 na ng gabi at hindi ko alam kung may maabutan pa akong paninda. Kasalukuyang bumabaybay tayo dito sa mahabang parang. Siguro around 10 to 15 minutes away papunta dun. Dalawa yung binibilan ko ng calamares dun. At parehas yun malapit lang sa simbahan ng Antipolo. Kayo ba? Anong favorite food trip nyo dun? Ang dami kasing pwedeng pagpilian. Parang gusto ko rin kumain ng special puto bongbong with leche flan. Kaliwat kanan na naman ang mga nagbebenta ngayon dahil malapit na ang Pasko. Para sa akin kasi halos pare-parehas na lang sila. Magkakatalo na lang kung bagong luto ang mapupunta sa'yo o hindi. Tsaka syempre yung quality ng leche flan. Marami na din kasi ako nakainan na nothing special naman yung leche flan nila. Pero syempre hindi mo na mapapansin yun. Kasi yung puto bongbong pa lang with cheese at condensed milk napakasarap na. May nag-comment nga kahapon sa TikTok na malapit na nga daw magbukas yung Changi dyan sa Inares. Diyan kasi sa Inares Center, yearly talaga meron silang Tianggian dyan. At sobrang daming pwedeng kainan talaga. Mura din sila magbenta dyan ng damit, mga laruan at marami pang iba. Meron din silang mga rides dyan, kaya okay talagang pasyalan. Pero dito pa lang talaga sa bayan ng Antipolo, marami ka nang pwedeng pag-foodtripan. Kaya kahit maglakad-lakad ka lang dito, marami ka nang pwedeng makainan. Dito kasi sa binibilan ko sa tapat ng munisipyo, mabilis silang maubusan ng calamares. Ayan na nga lang ang naabutan ko. Pero marami pa naman silang ibang paninda. Ito ang suka nila, ang isa sa talagang binabalik-balikan namin dito. Tuwing nagluluto kami ng instant ramen sa bahay, bumibili ako nitong calamares nila. Masarap din kasi siyang partner sa ramen. Ito ang suka nila dito, pwede mong inumin sa sarap. Dati parang may pagkalasang turmeric ang suka nila dito. Pero medyo na iba. Hindi ko alam, pero masarap pa din naman. Open nga pala yung store nila dito hanggang 10 PM or hanggang may paninda sila. O kaya pag na-sold out sila ng mas maaga din sila magsasarado. Punta tayo doon sa isang binibilan ko ng calamares malapit sa Victory Mall. Pag kanan mo dito, pag diniretso mo yan, Victory Mall na yan doon sa may Goldilocks. Sayang nga lang, as usual, talagang unang nauubos ang calamares. Although marami pa rin silang paninda. Meron din silang lumpiang toge at pork tsaka chicken empanada. Since wala na silang calamares, bumili na lang ako nitong chicken skin. Sa mga ganitong pagkain kasi yung suka talaga ang pinaka nagdadala. Since masarap naman yung suka nila, okay na din. Bumili nga din tayo nitong lumpiang toge nila. Solid tong lumpia nila kasi may parang kamote ba siya or gabi. Kaya kahit puro street food ang kinain ko, nabusog talaga ako. At ayun nga, nagkataon nakakuha tayo ng bad food. Ganun talaga, di maiwasan yan dahil nakaprepare na yan ahead of time. Okay na din naman kasi nasold na din ako sa mga kinain ko. After nga nyan, pumunta na rin tayo dito sa bilihan ng puto bongbong. Malapit lang din to sa Victory Mall, along Silawi Street siya. Dito nga ako umorder ng puto bongbong na may leche flan, cheese at condensed milk. Ayan, 85 pesos yung ganyan nila dito. Okay yung quality ng leche flan nila, kaya lalong sumarap yung puto bongbong. Meron nga din sila yung classic, which is yung regular lang. 30 pesos yung ganun nila. Kapag with cheese and condensed milk naman, 50 pesos. Lahat ng na-food tripan natin ngayon, talagang abot kaya ng budget. Siguradong babalik-balikan ko to.